Maligayang pagbabalik sa kwentong Lola Volt. Habang naghahapunan, tumawa ang aking manugang na si Sergio. Ano ba ang pakiramdam ng maging talunan? Tawanan ng lahat maliban sa akin. Ngumiti lang ako at nagtanong, ano naman ang pakiramdam na malaman mong ang talo na ito ay hindi na magbabayad ng mga bayarin ninyo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig, namutla ang mukha ng aking manugang at ang hapagkainan ng pamilya ay naging parang larangan ng digmaan. Hindi kayo maniniwala sa sunod niyang ginawa. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Alam mo Marco, sabi ni Sergio habang iniikot ang mamahaling alak sa kanyang baso. Masarap siguro ang maging retirado? Walang pressure, walang deadlines, walang totoong responsibilidad. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tinidor, lumalamig na ang prime rib sa aking plato. Sa paligid ng makintab na mahogany na mesa, iyong tinulungan kong piliin ni Karina noong nakaraang taon, kumukutitap ang mga kandila sa mga kristal na lalagyan. Pinaghandaan talaga ng anak kong babae ang gabing ito, bilang pagdiriwang sa promosyon ni Sergio bilang Regional Sales Manager. May mga sandali ring masaya, sagot ko, habang pinapanood siyang lumagok muli ng alak, ang parehong alak na dala ko bilang regalo. Sumandal si Sergio sa kanyang upuan, doon sa kabisera ng mesa kung saan mas gusto na niyang umupo kapag may salusalo ang pamilya. Ibig kong sabihin, huwag mong mamasamain. Naging maayos naman ang takbo mo bilang engineer, pero kailan pa iyon? 40 taon na ang nakakaraan? Iba na ang mundo ngayon? Digital na ang lahat? Mabilis. Kailangan ng mas bata at sariwang isip para talagang magtagumpay. Hindi mapakali si Karina sa tabi ko. Ang kanyang pulseras, regalo ko noong nakaraang Pasko, ay kumikinang sa liwanag ng kandila. Sergio, naging maganda ang karera ni Papa. Nagdisenyo siya ng mga infrastruktura na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Oo naman, pakumpas na binaliwala ni Sergio. Pero magpakatotoo tayo, kailan ka ba huling may itinayong totoo? May nagawang makabuluhan? Ang apo kong si Emmy, na 9 na taong gulang pa lamang, ay tumingala mula sa kanyang kinakaing manok. Ipinagawa ako ni Lolo ng treehouse noong nakaraang bakasyon. Ang sweet naman, iha, tinapik ni Sergio ang ulo ng bata na parang minamaliit ito. Pero kailangang intindihin ni Lolo na ang mga tunay na lalaki ay nagtataguyod sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. Hindi lahat ay pwedeng magbuhay-hari sa retirement habang ang iba ang pumapasa ng bigat. Humaba ang katahimikan ng higit sa komportable. Pinuno ng kinakabhang tawa ni Karina ang puwang. Siguro dapat iba na lang ang pag-usapan natin. Emmy, ikwento mo kay Lolo ang tungkol sa iyong piano recital. Ngunit hindi pa tapos si Sergio. Ang promosyon ay nagpalaki ng kanyang ulo parang lobo at ang alak ay nagpapalakas ng kanyang loob. Sa totoo lang, naiisip ko. Ngayong kumikita na ako ng malaki, 7 figures na Marco, baka panahon na para ang lahat ay magsimulang kumilos at magbanat ng buto. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. 15 taon ng tulong sa mortgage ng bahay, matrikula sa paaralan, hulog sa kotse, bayarin sa ospital. 15 taon ng panonood sa kanya na gumastos ng pera na parang tubig habang tahimik kong tinatakpan ang mga kakulangan. Si Karina halimbawa, patuloy niya, habang nakaturo sa aking anak. Ang tagal na niyang wala sa trabaho, nabubuhay sa, tawagin nating kawanggawa ng pamilya. Baka panahon na para bumalik siya sa totoong mundo. Namutla ang mukha ni Karina. Alam niya, tulad ng alam ko, na ang kanilang pamumuhay ay nakadepende ng buo sa aking tahimik na suporta. Ang mga uniforme sa pribadong paaralan, ang list sa BMW ni Sergio, ang renovation ng kusina na natapos nila noong nakaraang taon. Lahat ng iyon ay imposible kung wala ang tulong ko. Naramdaman ni Thomas ang 12 anyos kong apo, ang tensyon. May problema ba tayo, Dad? Wala, anak. Pero mahalagang maintindihan ang pagkakaiba ng mga kumikita at mga palamunin sa pagitan ng mga nagtataguyod at tumingin siya ng diretso sa akin. Mga sumuko na sa pagsisikap. Ang insulto ay bumitin sa hangin parang usok. Inabot ni Karina ang kanyang baso ng alak gamit ang nanginginig na mga daliri. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ng mga bata. Humilig si Sergio paharap,
Pinalakas ang loob ng inakala niyang katahimikan ko. Wala akong ibig sabihing masama, Marco, pero kailangan may magtanong ng mahihirap na tanong. Kailan ka huling nag-ambag ng makabuluhan? Kailan mo huling naramdaman ang kasiyahan ng pagtataguyod sa sarili sa halip na basta na lang umiiral? Tumigil siya para sa epekto, ninanamnam ang inakala niyang sandali ng kanyang dominasyon. Ano ang pakiramdam ng maging isang bigo? Ang tanong ay tumama na parang pisikal na suntok. Napasinghap si Karina. Kumalansing ang tinidor ni Tomas sa kanyang plato. Nagsimulang umiyak si Emmy, pero hindi ako natinag. Sa halip, dahan-dahan akong uminom ng tubig, ibinaba ang baso ng maingat at tumingin ng diretso sa mga mata ni Sergio. Ano ang pakiramdam? Sabi ko, ang boses ko ay matatag at malinaw. Na malaman mong ang bigo na ito ay hindi na magbabayad ng mga bayarin niyo simula ngayon? Ang kulay sa mukha ni Sergio ay nawala ng mas mabilis pa sa alak mula sa basag na bote. Napahawak si Karina sa kanyang bibig. Nakatitig ang mga bata sa pagkalito habang ang mapagtagumpay na ekspresyon ng kanilang ama ay gumuho patungo sa takot. Ipinagpatuloy ko ang pagkain ng aking hapunan. Hinihiwa ang bawat piraso ng karne nang may ingat habang ang buong mesa ay nakaupo sa gulat na katahimikan. Sa labas, bumabalot na ang dilim sa subdivision at naririnig ko ang malayong tahol ng aso ng kapitbahay. Pagkatapos ng tila walang hanggang oras, pinunasan ko ang aking bibig gamit ang napkin, tumayo at hinalikan sina Emmy at Tomas bilang paalam. Salamat sa hapunan, Karina. Napakasarap. Naglakad ako patungo sa pinto, kinuha ang aking Amerikana, at humakbang sa malamig na gabi, iniwan ang isang mesang puno ng mga tao na sa wakas ay nagsisimula ng makaunawa kung ano talaga ang ibig sabihin ng 50 na taon ng tahimik na pagbibigay. Ang 15 minutong biyahe pauwi ay dumaan sa katahimikan. Matatag ang aking mga kamay sa manibela sa kabila ng bagyong namumuo sa loob ko. Pumasok ako sa aking garahe. Ang ilaw na may sensor ay naghahatid ng mahahabang anino. Sa loob, isinabit ko ang aking Amerikana at dumiretso sa aking opisina. Amoy lumang papel at floor wax ang kwarto. Binuksan ko ang lampara sa mesa. Ang mainit na liwanag nito ay tumatanglaw sa bipintin taon ng maayos na nakasalansang mga filing cabinet. Bilang isang retiradong engineer, itinago ko ang bawat resibo, bawat bank statement, bawat tseke. Oras na para makita kung magkano ba talaga ang naging halaga ng aking kabiguan. Binuksan ko ang unang drawer na may markang 2009-2012. Ang mga folder ay may color coding. Asul para sa tulong sa mortgage, berde para sa utang sa sasakyan, dilaw para sa gastusin sa paaralan, pula para sa mga bayarin sa medikal. Namatay ang asawa kong si Marta noong huling bahagi ng 2008 at pagdating ng Enero 2009, nahihirapan na si Karina. Ang unang tulong sa mortgage, 150,000. Pebrero, isa pang 150,000. Marso, ganun din. Ibinilatlat ko ang mga statement sa aking mahogany na mesa, ang mga numero ay bumubuo ng maayos na hanay sa ilalim ng ilaw ng lampara. 150,000 bawat buwan sa loob ng 180 buwan. Ipinakita ng aking calculator ang halos 27 milyon sa tulong sa bahay pa lamang. Sunod naman ang mga hulog sa sasakyan. Ang lease ng BMW ni Sergio, ang loan sa SUV ni Karina, nasa 35,000 kada buwan sa loob ng 8 taon. Isa pang halos 3.5 milyon. Patuloy na tumaas ang mga numero. Bawat folder ay nagpapakita ng isa pang patong ng kabutihang loob na nakalimutan ko na. Ang mga resibo ng matrikula sa pribadong paaralan ay pumuno sa isang buong drawer. Ang edukasyon ni Thomas mula kindergarten hanggang grade 7. Kay Emmy mula preschool hanggang grade 4. Mga elite na paaralan na may swimming pool at foreign language programs. 1.3 milyon taon-taon, minsan higit pa para sa summer camps at extracurriculars. 16 na taon ng gastos sa edukasyon, nasa halos 20.8 milyon. Mga medical insurance noong walang trabaho si Sergio, dental work para sa mga bata, pagbisita sa emergency room, mga therapy session ni Karina noong muntik na silang maghiwalay 3 taon na ang nakakaraan. Bawat brown envelope ay naglalaman ng daan-daang resibo. 450,000 taon-taon sa loob ng 15 taon, nasa 6.7 milyon.
Nakita ko ang mga resibo ng bakasyon na nakasingit sa likod ng mga papeles ng insurance. Disney World 2015, European Cruise 2018, bakasyon sa mga mamahaling resort, mga regalo sa Pasko, emergency na pagpapaayos ng kotse, ang down payment para sa renovation ng kusina ni Karina, isa pang 2.5 million sa iba't ibang suporta. Ang huling suma total ay nagpasandal sa akin sa aking leather na upuan, 54,667 to 200, halos 55 milyon. Sa unang pagkakataon mula noong libing ni Martha, naramdaman ko ang buong bigat ng pangakong binitawan ko sa kanyang tabi. Huwag kang mag-alala kay Karina, bulong ko sa aking naghihingalong asawa. Sisiguraduhin kong magiging maayos siya. Naalala ko ang mga luha ni Karina sa libing, ang kanyang takot tungkol sa mortgage na hindi nila kayang bayaran ni Sergio ng mag-isa. Kung gaano siya nagpasalamat noon, tumatawag linggo-linggo, nagpapadala ng cookies, dinadala ang mga apo tuwing linggo. Kailan huminto ang pasasalamat? Kailan naging obligasyon ang aking tulong sa halip na pahalagahan? Inilabas ko ang aking mga personal na financial statement, iyong nagpapakita ng sarili kong mga sakripisyo, ang mas maliit na retirement account dahil ipinagpaliban ko ang pag-i-invest. Ang simpleng 2-bedroom na bahay sa halip na ang rest house na gusto ko sana. Ang 15 taong gulang na truck sa garahe ko habang si Sergio ay nagmamaneho ng mga luxury vehicle. Ang mga brochure ng travel na inipon ko pero hindi ko nagamit dahil laging may kailangan si Karina. Ang mga hobby na tinalikuran ko. Ang babae mula sa simbahan na tumigil sa pag-aaya sa akin na maghapunan dahil lagi akong tumutulong sa pamilya. Ibinigay ko sa kanila ang halos 55 milyon sa loob ng 15 taon ng sarili kong mga pangarap. Alas 10:30 ng gabi, inabot ko ang aking telepono at listahan ng mga kontak sa bangko. Ang bukas ay magdadala ng mga interesanting usapan sa mga automatic payment departments. Linggo ng umaga, parang iba ang lasa ng kape, mas matapang. Nakaupo ako sa mesa sa kusina habang pinapanood ang mga maya na nag-aagawan sa mga mumo sa labas ng bintana. Pagkatapos ay bumalik sa aking opisina kung saan ang maayos na salansan ng mga dokumento ay naghihintay na parang mga sundalong handa sa laban. Unang sumagot ang bangko sa ikatlong ring. Account services, si Jen ito. Ano po ang maipaglilingkod ko? Kailangan kong ikansela ang mga automatic payments mula sa checking account 457899422156. Ang boses ko ay may parehong matatag na tono na ginamit ko sa 40 taon ng mga presentasyon sa engineering. Maaari ko bang makuha ang huling 4 na numero ng inyong ID para sa beripikasyon? Tumagal ng 12 minuto ang proseso. Si Jen ay masusi, propesyonal, at ganap na walang kamalay-malay na binabaklas niya ang 15 taon ng arkitekturang pinansyal sa bawat pindot ng keyboard. Ang mga pagbabayad na yon ay itinigil na. G. Marco, mayroon pa ba akong maitutulong? Iyon lang, salamat. Checkmark sa tabi ng mortgage assistance na 150,000 kada buwan. Ang insurance ay nangailangan ng supervisor. Ang pagkansela sa lease ng BMW ay nangailangan ng 3 paglilipat ng tawag. Ang bawat tawag ay sumunod sa parehong pattern. Magalang na beripikasyon, mabilis na proseso, at mga confirmation number na masipag kong itinala sa aking notebook. Pagsapit ng 11:15 ng umaga, naikisan ko na ang 8 item mula sa aking listahan. Tumunog ang telepono ng 11:47. Tay, ang boses ni Karina ay may halong pagkalito sa halip na takot. Hindi pa, may nangyaring kakaiba sa bayad namin sa bahay. Tumawag ang bangko na nagsasabing kulang ang pondo sa account. Pero hindi iyon makatwiran dahil inakala mong magbabayad ako habang buhay. Ang katahimikan ay bumitin sa pagitan namin tulad ng isang banat na kawad. Ano ang ibig mong sabihin? Tumaas ang boses niya. Eksakto sa sinabi ko kagabi. Hindi ko nasasagutin ang mga gastusin nyo. Pero tay, hindi mo pwedeng basta. Ang mortgage, ang insurance, ang paaralan ni Tomas, lahat ay itinigil na simula kaninang umaga. Naririnig ko ang pagbilis ng kanyang paghinga. Hindi ito nakakatawa. Mawawala sa amin ang bahay. Kung gayon kailangan niyong alamin kung paano bayaran ito ng kusa. Namatay ang linya.
Ang notebook ko ay nagpapakita ng 6 pang tawag na gagawin. Ang mga kumpanya ng kuryente at tubig ay nakakagulat na mabilis kausap. Ang accounting department ng Centura Academy ay nagtanong ng mas kaunti kaysa sa inaasahan ko. Bawat confirmation number ay napunta sa aking log ng may katumpakan. Tumawag muli si Karina ng 12:23 ng tanghali. Ang boses niya ngayon ay mahigpit na dahil sa tunay na takot. Tay, parang awa mo na. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Tumawag ang paaralan, ang insurance company, kahit ang kumpanya ng kuryente. Lahat sila ay nagsasabing tinanggihan ang mga bayad dahil kinansela mo ang mga automatic transfer mula sa mga account mo. Mga account mo? Ang tanong ay lumabas bilang isang bulong. Inakala mo bang ang mga bayad na ito ay basta na lang lumilitaw mula sa hangin, Karina? Isa pang katahimikan. Pero hindi naman kami humingi sa'yo. Hindi kayo humingi dahil hindi nyo na kinailangan. Kusa ko itong ginawa. Hindi namin kaya. Pinigilan niya ang sarili. Oo, iyon ang punto. 2:31, tumunog muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, boses ni Sergio ang lumabas na may pilit na awtoridad. Marco, kung ano man ang larong nilalaro mo, kailangan na itong tumigil ngayon din. Walang laro, realidad lang. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya namin dahil lang nasaktan ang damdamin mo sa hapunan. Wala akong sinisira. Itinigil ko lang ang suportang pinansyal ko. Gusto mong malaman kung ano ang pakiramdam ng maging bigo? Diskartihan niyo ang sarili niyong mga bayarin. Ang katahimikan niya ay tumagal ng mas mahaba kaysa kay Karina. Ang huling tawag sa listahan ko ay sa aking financial advisor. Sa Lunes ng umaga, pag-uusapan namin ang paglilipat ng mga buwanang bayad na iyon sa aking napabayaang retirement fund. Sa labas, nakahanap ng mas maraming mumo ang mga maya. 1:05 ng hapon, ang pamilyar na tunog ng BMW ni Sergio na pumapasok sa aking driveway ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Mula sa bintana ng sala, pinanood ko siyang ibinalibag ang pinto ng kotse nang may hindi kailangang lakas. Habang lumalabas si Karina mula sa passenger seat, hawak ang kanyang pitaka na parang salbabida, nagmarcha sila paakyat sa aking pintuan nang may determinadong hakbang ng mga taong kumbinsidong sila ang nasa tama. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makatok. Kailangan nating mag-usap. Pumasok si Sergio kahit hindi ko inaimbita, nakasunod si Karina na may namumulang mga mata. Tuloy kayo, sabi ko sa kanilang mga likod. Pumuwesto si Sergio sa gitna ng aking sala na parang general na umaangkin ng teritoryo. Ang kahibangan mong ito ay nagtatapos ngayon. Tatawagan mo ang mga bangko agad-agad at ibabalik ang bawat solong bayad. Hindi. Hindi ko gagawin. Namula ang kanyang mukha. Hindi mo kami pwedeng basta putulan ng walang babala. May mga legal na obligasyon. Mga verbal contracts. Ipakita mo sa akin ang kontrata kung saan pumayag akong bayaran ang mga bayarin niyo habang buhay. Humakbang paharap si Karina, nanginginig ang boses. Tay, isipin mo naman kung ano ang gugustuhin ni Mama. Naalala mo ang ipinangako mo sa libing niya? Ang pagbanggit kay Marta ay tumama na parang malamig na hangin. Pero inaasahan ko na ang taktikang ito. Nangako akong tutulungan kayong maging matatag. 15 taon at halos 55 milyon ang lumipas, mas hindi kayo matatag ngayon kaysa noong nagsimula tayo. 55 milyon? Ang bulong ni Karina ay halos hindi marinig sa kwarto. Naglakad ako sa aking mesa, kinuha ang calculator at notebook. 54,667,200. Tulong sa bahay, kotse, insurance, matrikula, ospital, bakasyon, emergency. Gusto nyo bang isa-isahin natin? Ang kayabangan ni Sergio ay nawala ng eksaktong 3 segundo. Imposible yan. Hindi kami humingi ng ganyan kalaki. Hindi kayo humingi ng kahit ano. Inasahan nyo lang ito. Napaupo si Karina sa aking sofa. Maputla ang mukha. Pero ang mga bata, ang baseball league ni Thomas, ang dance classes ni Emmy, magpapatuloy ang mga iyon, pero babayaran ko sila ng diretsyo mula ngayon. Wala nang perang dadaan sa inyo ni Sergio. Hindi mo pwedeng hatiin ang pamilya ng ganyan, singhal ni Sergio. Isang unit kami, isang team. Ang mga team ay nangangailangan ng respeto sa isa't isa.
Kailan niyo ba ako huling pinasalamatan sa kahit ano? Ang tanong ay naiwan sa hangin. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ni Karina pagkatapos ay naging desperadong paghikbi na naalala ko mula sa kanyang kabataan. Hindi ko alam na ganun kalaki. Akala ko gusto mong tumulong. Akala ko masaya ka. Masaya ako hanggang sa tumigil kayo sa pagpapahalaga at nagsimula kayong mag-demand, Sergio. Nagpalakad-lakad si Sergio sa aking karpet na parang nakakulong na hayop. Sige, gusto mo ng pasasalamat? Salamat, ayan. Ngayon ibalik mo na ang mga bayad. Ang pasasalamat ay hindi gumagana ng paatras, Sergio. Tumigil ang kanyang paglakad. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa bahay ko, mukha siyang talagang nag-aalala sa halip na galit lang. Ano ba talaga ang gusto mo sa amin? Gusto kong matuto kayong mabuhay sa kung ano ang kinikita nyo. Gusto kong makita ng mga apo ko na ang mga magulang nila ay nagtatrabaho para sa kung anong meron sila sa halip na umaasa sa limos. Gusto kong tratuhin bilang ama at lolo, hindi ATM. Tumingala si Karina sa gitna ng kanyang mga luha. Paano kung hindi namin kaya? Paano kung mawala sa amin ang lahat? E di matututunan nyo kung ano talaga ang pakiramdam ng kabiguan. Humaba ang katahimikan. Inayos ni Sergio ang kanyang balikat, binabawi ang ilan sa kanyang corporate na postura. Tignan natin, may mga abogado na espesyalista sa elder financial abuse o pang-aabuso sa pera ng matatanda. Muntik na akong mapangiti. Pakitawagan sila. Gusto kong ipaliwanag kung paano ako inabuso sa pananalapi sa loob ng 15 na taon. Umalis sila nang walang ibang salita. Ang BMW ni Sergio ay umarangkada ng may higit na agresyon kaysa sa marahil ay gusto ng makina. Tumayo ako sa bintana, pinapanood silang mawala sa kalye, at napagtanto kong nanginginig ang aking mga kamay. Pinuno ng katahimikan ang aking bahay. Napaupo ako sa aking leather armchair, iyong ibinigay ni Marta para sa aming ika-20 anibersaryo, at tumitig sa larawan ng kasal sa ibabaw ng fireplace. Ang maningning ng ngiti ni Karina, ang simpleng bowtie ni Sergio, ang mukha ni Marta sa tabi ko. 2007 iyon. Nagtatrabaho noon si Sergio sa maliit na insurance company. Nagmamaneho ng 10 taong gulang na Honda at tinatawag akong Sir ng may tunay na respeto. G. Marco, sabi niya noong una kaming pribadong nag-usap. Gusto kong malaman nyo na aalagaan ko si Karina. Maaaring wala pa akong gaanong meron ngayon, pero nagsisikap ako para makabuo ng isang bagay na karapat-dapat para sa inyong anak. Ang pagpapakumbaba sa kanyang boses ay totoo noon. Naniwala ako sa kanya. 2 taon ang lumipas, nawala si Marta. Kinuha siya ng cancer sa loob ng 4 na malupit na buwan. Iniwan si Karina na wasak at si Sergio na nagkukumahog na pamahalaan ang kanilang mortgage sa kanyang entry-level na sweldo. Ang resesyon ng 2009 ay kakatama lang at nagtatanggal ng tao ang kumpanya niya. Sa libing ni Marta, napasubsob si Karina sa dibdib ko. Tay, hindi ko alam kung paano kami makakaraos. Hindi sigurado ang trabaho ni Sergio, ang bayad sa bahay. Huwag kang mag-alala, bulong ko habang yakap ang nagluluksang anak. Tutulong ako hanggang sa maging matatag kayo. Hanggang sa maging matatag, hindi habang buhay. Noong mga unang taon, ang pasasalamat ni Sergio ay umaapaw. Mga sulat kamay na thank you notes. Pagbisita tuwing weekend kung saan aayusin niya ang bubong ko o magtatabas ng damuhan. Tumatawag si Karina 2 beses sa isang linggo para kamustahin ako, dinadala ang mga apo para sa tanghalian tuwing linggo. Te, literal na inililigtas mo ang buhay namin, sabi niya. May luha sa mga mata. Babayaran ka namin kapag naging maayos na ang lahat. Ang unang bayad sa mortgage, 150,000. 6 na buwan lang, pangako ni Sergio, hanggang sa ma-promote ako. Ang tulong sa kotse, 25,000 kada buwan. Hanggang sa makabuo lang kami ng equity sa bahay. Ang matrikula ni Thomas, 100,000 kada taon. Para lang sa kindergarten para mabigyan siya ng matibay na pundasyon. Ang bawat hanggang sa lang ay naging permanente. Ang bawat pansamantalang lunas ay naging inaasahan. Pagsapit ng 2012, tumigil na ang mga thank you notes.
Ang mga pagbisita ni Sergio ay naging madalang na pagpapakita kung saan iinom lang siya ng beer ko at magrereklamo tungkol sa boss niya. Ang mga tawag ng pasasalamat ni Karina ay naging buwan ng healing para sa karagdagang tulong. Tay, pwede mo bang sagutin ang dance classes ni Emmy? 10,000 lang naman kada buwan. Tay, kailangan ng mga bata ng bagong computer para sa school. Tay, nagkaproblema sa vacation rental namin. Pwede ka bang tumulong sa ibang lugar? Ang salitang pakiusap ay unang nawala, tapos ang salamat. Sa huli, kahit ang pwede ba ay naging kailangan mong. Pagsapit ng 2018, tuluyan nang tumigil si Sergio sa pagkilala sa aking mga ambag. Sa mga inuman sa subdivision, ipinagmamalaki niya ang renovation ng bahay, ang private education ng mga anak, ang matagumpay na pamumuhay. Kapag pinupuri ng mga kapitbahay ang kanyang BMW, nagniningning siya sa pagmamalaki tungkol sa kanyang matalinong pagpaplano sa pananalapi. Nagsimula ng ipagtanggol ni Karina ang asawa niya laban sa akin. Kapag malumanay kong iminumungkahi, nasubukan nilang pamahalaan ang ilang gastusin nang mag-isa, sasagot siya ng may inis. Tay, hindi mo naiintindihan ang dynamics ng modernong pamilya. Sobrang laki ng pressure kay Sergio sa trabaho. May routine ang mga bata. Hindi mo pwedeng basta guluhin ang lahat dahil lang pakiramdam mo hindi ka pinapahalagahan. Hindi pinapahalagahan. Ang salitang iyon ay tumama na parang sampal. Noong nakaraang Pasko, ni isa sa kanila ay hindi kumilala sa suporta ko. Nagbigay ng toast si Sergio tungkol sa kanyang pagsisikap na itaguyod ang pamilya. Nagpost si Karina ng mga litrato sa social media ng kanilang mamahaling regalo na may mga hashtag tungkol sa Blessed Family Success. Nakaupo ako sa maliit kong sala habang tinitignan ang kanilang thank you cards mula 2009, nagtataka kung kailan naging karapatan ang pasasalamat. Ngayon, nakaupo sa padilim na paligid, naintindihan ko kung ano ang gugustuhin ni Marta. Hindi walang katapusang pagkonsinti, kundi dignidad. Hindi walang limitasyong pagbibigay, kundi respeto. Sa labas, humahaba ang mga anino sa aking bakuran at sa di kalayuan, nagsimulang tumunog ang isang telepono. Lumipas ang 3 araw, parang panonood ng domino na bumabagsak ng mabagal. Lunes ng umaga nang dumating ang mga unang abiso mula sa bangko. Tumawag si Karina ng 9:47 ng umaga, ang boses niya ay manipis sa takot. Tay, sinasabi nilang failed ang mortgage payment namin. May penalty fee na 4,000. Gusto ng bangko ng 154,000 bukas o sisimulan na nila ang foreclosure proceedings. Wala akong sinabi. Humaba ang katahimikan hanggang sa binaban niya ang telepono. Pagsapit ng tanghali, ang kumpanya ng lease ng BMW ni Sergio ay nag-iwan ng 2 voicemail tungkol sa hindi nabayarang 35,000. Ang loan sa SUV ni Karina, isa pang 25,000 ay tumalbog na may penalty. Ang insurance ng bahay nila ay napaso ng 3:00 ng hapon nang mabigo ang automatic payment. Ang Martes ay nagdala ng mas malalim na problema. Tumawag ulit si Karina, sa pagkakataong ito ay sumisigaw si Sergio sa background. Hindi namin kayang bayaran ng lahat. Nabasag ang boses niya. Nag-apply ako sa Target, sa grocery, sa 3 restaurant. Kahit matanggap ako agad, ang offer nila ay minimum wage, nasa 15,000 hanggang 18,000 lang isang buwan. Halos hindi pa aabot sa pambayad sa kuryente at tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 na taon, nagko-compute siya para sa kanyang kaligtasan. Miyerkules ng hapon, dumaan ako sa Centura Academy noong uwian. Nakatayo sina Thomas at Emmy kasama ang ibang mga bata na ang matrikula ay bayad na. Tumawag ang paaralan kay Karina kaninang umaga. 250,000 ang kailangang bayaran agad o aalisin ang mga bata pagsapit ng Biyernes. Noong gabing iyon, nabanggit ng kapitbahay kong si Aling Pacing na nakarinig siya ng sigawan mula sa bahay ni Karina habang naglalakad siya. Mukhang problema sa pera, malungkot niyang sabi. Sumisigaw yung lalaki na maxed out na daw ang mga credit card. Huwebes ang rurok. Ang ikatlong tawag ni Karina ay dumating ng 2:15 ng hapon. Tay, parang awa mo na. Pumunta ako sa 5 interview kahapon. Sa fast food, sa cleaning service, sa grocery store. Lahat sila naghahanap ng references mula sa recent employers. Hindi ako nagtrabaho simula 2009.
Nawala na ang pagiging demanding sa boses niya, napalitan ng isang bagay na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Pagpapakumbaba. Sinubukan ni Sergio na bayaran ang mortgage kahapon. Ang laman ng account namin ay 160,000. Ang bayad ay 154,000. Binayaran niya, tapos na-realize namin na hindi namin mababayaran ang kuryente, grocery o gasolina para sa mga kotse. Kinailangan niyang tumawag sa bangko at bawiin ang bayad. Nananatili akong tahimik. Nakaschedule na ang hatakan ng BMW sa Lunes. Kukunin nila ang kotse ni Sergio, maliban na lang kung magbayad kami ng 35,000 plus reinstatement fee. Katahimikan ulit. Tay, naging napakaliit ng boses niya. Sa tingin ko mawawala sa amin ang lahat. Oo, tahimik kong sabi. Malamang ganun na nga. Nagsimula na siyang umiyak noon, malalalim at masakit na paghikbi na nagpaalala sa akin ng kanyang mga heartbreak noong teenager siya. Pero hindi ito teenage drama. Ito ay konsekwensya ng pagiging adulto. Biyernes ng umaga, nakaupo ako sa aking opisina at tinitignan ang aking bagong financial plan. Ang mga buwanang bayad na ginagawa ko noon ay mapupunta na sa European River Cruise na plinano namin ni Marta bago siya magkasakit. Ang Italian cooking classes, ang photography workshop sa Scotland. Tumunog ang telepono ko ng 11:30. Si Sergio naman. Marco? Ang boses niya ay wala na nung dating kayabangan. Kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo. Hindi. Kailangan nating talagang mag-usap bilang mga adulto kung paano natin aayusin ang sitwasyong ito. Ang ibig mong sabihin kung paano ko aayusin ang sitwasyon mo? Mahabang katahimikan. Oo, yan nga ang ibig kong sabihin. Sa wakas, nagiging tapat na siya. Pumunta kayo dito ng linggo ng hapon. Kayong lahat, isama niyo ang mga bata. Ano ang dapat naming ihanda na pag-usapan? Realidad, sabi ko, at ibinaba ang telepono. Sa labas ng bintana, ang mga unang bulaklak ng tagsibol ay nagsisimula ng sumibol. Lunes ng umaga, tumawag ang kaibigan kong si Mang Dario mula sa hardware store na may pag-aalala sa boses. Marco, may narinig akong hindi maganda kahapon. Nasa bar si Sergio at sinasabi sa mga tao na pinutulan mo ng sustento ang pamilya mo ng walang babala. Sabi niya, pinipilit mong paalisin ang mga bata sa private school dahil lang sa kapritsyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng kape. Ano ba talaga ang sinabi niya? Tinawag niyang financial abandonment sa mga inosenteng apo. Gumamit ng maraming termino sa negosyo. Pinalabas na parang pinarurusahan mo si Karina sa isang maliit na bagay. Pagsapit ng Martes, tinawagan na ni Karina ang kapatid ng yumaong asawa ko, si Janet. Tumawag si Janet noong hapon, ang boses ay mahigpit sa pagtutol. Sabi ni Karina inabandona mo daw sila sa oras ng matinding pangangailangan. Umiiyak siya. Sabi ni Marco, hindi daw maintindihan ng mga bata kung bakit hindi na sila mahal ni Lolo. Nabanggit ba niya ang 55 milyon na ibinigay ko sa kanila sa loob ng 15 taon? Mahabang katahimikan. Ha? Ano? Halos 55 milyon, Janet. Bayad sa bahay, kotse, insurance, matrikula, ospital, bakasyon, bawat buwan sa loob ng 15 taon. Hindi pwedeng tama yan. May dokumento ako para sa bawat sentimo. Kinabukasan ng umaga, tumawag sa akin si Emmy. Ang maliit niyang boses ay halatang praktisado. Lolo, sabi ni Mami baka mawala ang bahay namin dahil ayaw mo na kaming tulungan. May nagawa po ba kaming mali? Kumirot ang puso ko pero pinanatili kong malumanay ang boses ko. Wala kayong ginawang mali, iha? Gusto mo bang sunduin kita para mag-ice cream mamayang hapon? Sabi ni Mami, baka humindi ka na sa lahat ngayon. Hindi ako humihindi sa ice cream kasama ang apo ko. Noong hapong iyon sa Dairy Queen, nalusaw ang scripted na lungkot ni Emmy habang kinukwento niya ang kanyang art project. Nang ihatid ko siya, nakadungaw si Karina sa bintana na may nanunuring mga mata. Miyerkules nagkaroon ng mas direktang komprontasyon. Nilapitan ako ni Aling Nena, isang matagal ng kapitbahay, sa grocery store. Marco, ikinahihiya kita. Ang boses niya ay umabot sa 3 pasilyo. Ang putulin ang sustento sa sarili mong anak kung kailan kailangan ka niya. Ano na lang ang iisipin ni Marta? Hinarap ko siya ng mahinahon.
Iisipin ni Marta na ang 15 taon at halos 55 milyon ay sapat na kabutihang loob. Natigilan ang banal na galit ni Aling Nena. 55 milyon? 54,667,200. Tulong sa mortgage, kotse, matrikula, insurance, ospital, bakasyon. Gusto mo bang makita ang mga bank records? Tumigil ang ibang namimili para makinig. Namula ang mukha ni Aling Nena. Hindi nabanggit ni Karina. Kakaunti lang ang binabanggit ni Karina tungkol sa natatanggap niya, Nena, kung ano lang ang gusto niya. Noong gabing yon, tumawag ulit si Mang Dario. Bumalik si Sergio sa bar ngayong gabi. Sinubukan yung parehong kwento, pero nandoon si Mang Berto. Naalala mo si Berto? Siya yung nagbenta sa kanila ng BMW 3 taon na ang nakakaraan. Anong sabi ni Berto? Tinanong kung paano nakayanan ni Sergio ang kotseng nagkakahalaga ng milyones sa sweldo niya. Nang magsimulang umiwas si Sergio, binanggit ni Berto na naalala niyang ikaw ang co-maker sa lease. Tumahimik ang buong bar ng mabilis. Huwebes ng umaga, tumawag ang dati kong kasamahan sa engineering na si Tio Toning. May narinig akong tsismis sa kapihan. Narinig ko rin ang panig mo kay Dario. Pwede bang magtanong ng diretsyo? Talaga bang sinuportahan mo sila ng 15 taon? Bawat buwan mula nang mamatay si Marta. At hindi man lang sila nagpasalamat. Noong nakaraang Pasko, nag-toast si Sergio tungkol sa kanyang pagsisikap. Nag-post si Karina ng mga regalo na may hashtag na blessed. Sumipol ng mahina si Tio Toning. Matindi yon, Marco. Biyernes ng gabi, nagdidilig ako ng hardin nang lapitan ako ni Aling Pacing. G. Marco, may narinig ang anak ko sa sunduan sa school. Nag-uusap ang mga magulang. Sabi niya, may mga taong kumukwestiyon sa kwentong kinakalat ng manugang mo. Pinagpatuloy ko ang pagdidilig ng rosas. May karapatan ang mga tao sa opinyon nila. Sinabi rin niya na naging napakagalante mo sa mga batang iyon sa paglipas ng panahon. Mahal ko ang mga apo ko. Siyempre naman, hindi iyon kailanman pinagdudahan. Sabado ng umaga, tumawag si Karina, matinis ang boses sa desperasyon. Nagtatanong ang mga tao, Tay, mga nakakailang na tanong tungkol sa pera at panahon at dokumento. Kailangan mong itigil ang pagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa amin. Wala akong pinapakalat, Karina. Sinasagot ko lang ang mga tanong ng tapat kapag tinatanong ako ng diretsyo. Sinisira mo ang reputasyon namin sa komunidad. Wala akong sinisira. Hindi ko lang sinusuportahan ang paggawa niyo ng pekeng reputasyon. Namatay ang linya. Dumating ang linggo na may maaliwalas na langit at ang kaalaman na sa hapon, uupo kaming lahat sa sala ko muli, pero sa pagkakataong ito, nanonood ang komunidad. Hindi natuloy ang family meeting. Pagsapit ng Lunes ng umaga, may ibang plano ang realidad. Tumawag si Mang Dario ng 8:15 ng umaga. Marco, nakita ko ang foreclosure notice na nakapaskil sa pinto ni Karina kahapon ng gabi. Malaking opisyal na papel mula sa munisipyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang kape ko. 30 araw. May 30 araw sila para magbayad ng 480,000. 3 buwang hindi na bayarang mortgage plus penalties at legal fees. Martes ng umaga nagdala ng mas maraming pagbabago. Wala na ang BMW ni Karina sa driveway. Pinalitan ng 10 taong gulang na Honda Civic. Nabanggit ni Aling Pacing na nakita niya si Sergio sa dealership na mukhang talunan habang pumipirma si Karina ng mga papel. Siguradong malaki ang matitipid, obserbasyon niya. Yung lease ng BMW na, yun siguro nasa 40,000 kada buwan. Miyerkules ng hapon, dumaan ako sa grocery store at nakita ko si Karina sa likod ng kahera. Nakasuot siya ng asul na vest na may name tag, nag-i-scan ng mga paninda ng mechanical. Nang lumapit si Aling Patring sa pila niya, namula ng husto ang mukha ni Karina. Karina, Iha, hindi ko alam na nagtatrabaho ka pala dito. Nagsimula nung Lunes, sagot ni Karina, hindi tumitingin. Paper or plastic? Natapos ang shift niya ng 6:00. Pinanood ko sa bintana habang naglalakad siya papunta sa lumang Honda. Bagsak ang balikat sa pagod. Noong gabing iyon, tumawag si Thomas. Lolo, nag-aaway na naman sila mama at papa. Sobrang lakas ngayon. Tungkol saan, apo? Pera. Sabi ni Dad hindi daw sapat ang sweldo ni Mom. Sabi ni Mom, hindi rin naman sapat ang kinikita ni Dad. Tapos nagsabi sila ng masasamang bagay tungkol sa'yo.
Anong klaseng masasamang bagay? Nasinira mo daw ang lahat ng sadya, pero tapos umiyak si Mom at sinabing baka sila mismo ang sumira nito. Huwebes ng umaga, narinig ko ang sigawan mula sa bahay nila habang naglalakad ako. 8 oras na nakatayo para sa kakarampot na barya. Hindi pinahalagahan kung anong meron tayo. Ang pride mo ang naglagay sa atin sa gulong ito. 50 na taon ng limos at ngayon. Biglang tumigil ang pagtatalo. Pinalitan ng tunog ng pagbalibag ng pinto at pag-start ng Honda ni Sergio. Noong hapong iyon, binisita ako ni Emmy. Ang kanyang karaniwang sigla ay napalitan ng pag-aalala. Lolo, bakit iba na ang lahat ngayon? Pinaupo ko siya sa mesa sa kusina na may cookies at gatas. Anong kakaiba, iha? Laging pagod at malungkot si Mommy. Nagagalit si Daddy sa lahat. Pinag-uusapan nila ang pagkawala ng bahay namin. Tumigil siya. Natatakot ako pero parang nag-alinlangan siya. Parang dapat nag-thank you sila ng mas madalas. Biyernes ng gabi, nagbabasa ako sa opisina nang tumunog ang doorbell. Nakatayo si Sergio sa beranda nang mag-isa. Wala na ang kanyang corporate confidence. Gusot ang kanyang polo, maluwag ang kurbata, ang mukha ay nagpapakita ng pagod na hindi ko pa nakita noon. Marco, kailangan kitang makausap. Tayong dalawa lang, lalaki sa lalaki. Pinapasok ko siya sa sala, ang parehong kwarto kung saan nagdemand siya na ibalik ko ang mga bayad 2 linggo na ang nakakaraan. Pabagsak siyang umupo sa silya. Totoo ang foreclosure, 30 araw. Nagtatrabaho si Karina ng 40 oras sa grocery para sa minimum wage. Pagkatapos ng tax, siguro nasa 16,000 isang buwan. Hindi niyo talaga kaya, hindi ba? Kung wala ako, ibig kong sabihin. Hindi, tahimik kong sabi. Hindi niyo talaga kaya. Iniisip ko ang sinabi mo tungkol sa pagkuha ng respeto kaysa sa pagmamana nito. Nabasag ng bahagya ang boses niya. Wala naman talaga akong naipundar, di ba? Ang bahay, ang mga kotse, ang paaralan ng mga bata. Wala doon ang akin talaga. Ano ang gusto mo sa akin, Sergio? Gusto kong malaman kung may paraan pa ba para makaahon dito. Hindi para bumalik sa dati, kundi para umusad sa mas maayos. Sa labas, nagsisimula ng umilaw ang mga poste ng ilaw habang bumabalot ang dilim sa aming subdivision. Sabado ng hapon, nag-aayos ako ng mga dokumento nang tumunog ang doorbell. Nakatayo si Karina sa beranda, suot ang kanyang blue grocery vest. Ang mukha ay may bahid ng luha at pagod. Tay, please. Kailangan nating pag-usapan sina Thomas at Emmy. Iba na ang itsura niya. Ang entitled na kumpiyansa na napanood kong lumago sa loob ng 15 taon ay gumuhuna, naiwan ang takot na anak na naalala ko mula sa libing ni Marta. Pinapasok ko siya. Napaupo siya sa parehong silya kung saan umupo si Sergio kagabi. 4 na araw, bulong niya. 4 na araw bago nila kunin ang bahay. Tanong ng tanong si Thomas kung mawawalan ba talaga kami ng bahay. Binabangungot si Emmy kagabi tungkol sa paglipat sa ibang lugar. Ano ang gusto mo sa akin, Karina? Gusto kong magkaroon ng katatagan ang mga anak ko. Gusto kong matapos nila ang school year kasama ang mga kaibigan nila. Gusto kong makatulog si Emmy nang hindi umiiyak. Tumingala siya sa akin na may mga matang walang halong manipulasyon, kundi purong desperasyon ng isang ina. Nagtatrabaho ako ng 40 oras sa isang linggo. Nakatayo, nag-iskan ng grocery para sa mga taong dati kong kaibigan. Kahapon, dumaan si Mrs. Henderson sa pila ko at nagtanong kung bakit ako nandoon. Gusto kong gumapang sa ilalim ng counter at maglaho, pero hindi ko ginawa. Hindi. Ngumiti ako at nagtanong ng paper or plastic, dahil sa wakas naiintindihan ko na kung ano ang ibig sabihin ng trabaho, ng kita, ng sinusubukan mong ituro sa amin. Pinunasan niya ang ilong gamit ang tissue. Sinabi sa akin ni Sergio ang usapan niyo kagabi. Sabi niya, tinanong mo kung may paraan pa para umusad. Baka meron, pero mangangailangan ito ng malaking pagbabago mula sa inyong dalawa. Sabihin mo. Humilig ako paharap. Babayaran ko ang matrikula ni na Thomas at Emmy ng diretso sa Centura Academy. Sasagutin ko ang damit, medical, sports at music lessons nila. Magtatabi ako ng college fund para sa kanilang dalawa. Lumiwanag ang mukha ni Karina sa unang pag-asa na nakita ko sa loob ng ilang linggo. Pero
Patuloy ko. Hindi ko babayaran ng mortgage, kotse, insurance, o anumang gastusin niyong mag-asawa. Kayo ni Sergio ay mamumuhay sa kung ano lang ang kinikita niyo. Tapos, kaya namin yan, lilipat kami sa mas maliit na bahay. May isa pa, gusto ko ng pampublikong pagkilala sa 15 taon at 55 milyon na ibinigay ko. Gusto ko ng tapat na public apology para sa kawalan ng respeto. Gusto ko ng totoong pasasalamat, hindi lang kapag may kailangan kayo. Nalumos ang mukha ni Karina. Hindi papayag si Sergio sa public apology, ang pride niya. Kung gayon, mas mahalaga ang pride niya kaysa sa katatagan ng mga anak niya. Naupo kami sa katahimikan habang pinoproseso niya ito. Anong klaseng public acknowledgement? Sulat sa pahayagan ng komunidad o kaya post sa Facebook group ng subdivision na nagpapaliwanag kung paano ko sinuportahan ang pamilya at nagpapasalamat sa akin. Harap-harapang paghingi ng tawad sa mga taong pinagsinungalingan nyo nitong nakaraang 2 linggo. At kung gagawin namin ito, lahat ng ito magkakaroon ng seguridad sa edukasyon ng mga bata. Oo, at magkakaroon kayo ng relasyon sa akin na base sa katapatan at respeto, pero limitado ang pamumuhay nyo sa kung ano ang kinikita nyo. Tinakpan ni Karina ang mukha gamit ang mga kamay. Hindi ko alam kung makukumbinsi ko siya. May 48 hours kayo para magdesisyon. Pagkatapos nun, wala na ang alok. Dahan-dahan siyang tumayo, gusot ang vest mula sa mahabang araw. Sa pinto, lumingon siya. Tay, salamat sa pagmamahal pa rin kina Thomas at Emmy. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa inyo, Karina. Tumigil lang ako sa pagkonsinti sa inyo. Pagkatapos niyang umalis gamit ang lumang Honda, naupo ako sa sala nanonood ng balita. Sa kabilang bahagi ng bayan, isang napakahirap na usapan ang magsisimula. Dumating ang Honda ni Karina sa driveway nila ng 5:30 ng hapon. Mula sa kwento ng kapitbahay kong si Mang Dario, nalaman ko kung paano nangyari ang gabi. Nagiinit ng tirang pizza si Sergio nang pumasok si Karina sa kusina, suot pa rin ang grocery vest. Tumingala siya mula sa microwave, napansin ang namumulang mata ng asawa. Saan ka galing? Tapos na ang shift mo ng 3:00. Pumunta ako kay Papa. Tumunog ang microwave sa katahimikan. Inilabas ni Sergio ang umuusok na pizza at humarap sa asawa. Pumunta ka nang hindi ko alam pagkatapos ng lahat ng pinag-usapan natin? Wala na tayong oras, Sergio. 4 na araw bago ang foreclosure. Takot na takot ang mga bata. Kailangan kong sumubok. Napaupo si Karina sa silya, tinatanggal ang name tag. Handa siyang tumulong pero may mga kondisyon. Anong kondisyon? Babayaran niya ang school ni na Tomas at Emmy, damit, activities, medical. Magse-set up siya ng college fund. Lumiwanag ang mukha ni Sergio. Ayos yan, kailan niya sisimulan ulit ang bayad sa mortgage? Hindi na. Kailangan nating mabuhay sa kung ano ang kinikita natin. Nawala ang liwanag. Imposible yan. Alam mo ang gastos natin. May gusto pa siya. Bumaba ang boses ni Karina sa halos bulong. Public apologies. Pag-amin sa 15 taon at 55 milyon na suporta niya. Namuti tapos namula ang mukha ni Sergio. Gusto niyang ipahiya ko ang sarili ko? Aminin sa harap ng mga kapitbahay na isa akong, charity case? Sergio, gumastos siya ng halos 55 milyon sa atin. Milyon. Naiintindihan mo ba yon? Ibig sabihin, pinili niyang tulungan ang pamilya. Iyon ang ginagawa ng mga ama. Tumayo si Karina. Hindi, iyon ang ginagawa ng mga santo. At trinato natin siya na parang ATM. Mula sa itaas, narinig ang boses ni Tomas. Mom, Dad, bakit kayo sumisigaw? Tumigil ang mag-asawa. Lumabas si Emmy sa hagdanan nakapayjama, kinukusot ang mata. Nag-aaway ba kayo tungkol kay Lolo ulit? Umakyat si Karina para patahanin ang anak habang nagpalakad-lakad si Sergio sa kusina. Nang bumalik si Karina makalipas ang 20 minuto, nakita niya siyang nakatitig sa foreclosure notice. Hindi ko gagawin, sabi niya nang hindi tumitingin. Hindi ako tatayo sa harap ng mga kapitbahay at aaminin na isa akong bigo na hindi kayang buhayin ng pamilya. E di anong solusyon mo? Saan tayo titira? Saan mag-aaral ang mga bata? Mangutang? Mag-file ng bankruptcy? Kahit ano, wag lang lumuhod sa tatay mo. Inilabas ni Karina ang telepono at binuksan ang calculator.
Sige, kwentahin natin. Ang combined income natin ay nasa $96,000. Ang mortgage ay $150,000. Kulang na agad. Patuloy siya sa pag-type. Kotse, kuryente, tubig, pagkain. Sergio, hindi natin kaya ang mga anak natin. Mula sa manipis na dingding, narinig ulit si Tomas. Ma'am, umiiyak si Emmy. Sabi niya magiging homeless daw kami. Tumingin si Karina sa asawa. May 36 hours tayo. Mag-e-expire ang offer ni Papa sa Lunes ng tanghali. Iniwan niya si Sergio sa kusina kasama ang notice at calculator na hindi kayang pagtugmain ang kanilang imposibleng matematika. Lunes ng umaga, 10:15, pumasok ang Honda sa driveway ko, lulan silang apat. Mula sa bintana, napanood ko si Sergio na lumabas ng may bagsak na balikat. Kumatok si Karina kasama sina Thomas at Emmy na nakauniforme. Nasa likod nila si Sergio, gusot ang polo, pagod ang mga mata. Tay, tatanggapin namin ang alok mo. Lahat ng yon. Pinapasok ko sila. Naupo ang mga bata sa sofa habang si Karina ay sa silya. Nanatiling nakatayo si Sergio. Tumawag ang bangko kanina, sabi ni Karina. Matutuloy ang foreclosure ng 3:00, maliban na lang kung magbayad kami ng halos kalahating milyon. Wala kami nun. Hinila ni Emmy ang manggas ko. Lolo, mawawalan po ba talaga kami ng bahay? Hindi kung matutulungan ko, iha. Tumikhim si Sergio. Marco, may kailangan akong sabihin. Naglakad siya sa fireplace, tiningnan ang litrato namin ni Marta, tapos humarap sa pamilya niya. 15 taon na ang nakakaraan. Nag-alok kang tumulong pansamantala. Kinuha ko ang tulong na yon at ginawang permanente nang hindi man lang kinikilala ang sakripisyo mo. Nabasag ang boses niya. Sinabi ko sa mga tao na galing sa trabaho ko ang renovation. Ipinagmalaki ko ang mga kotse na parang ako ang bumili. Hinayaan kong isipin ni na Tomas at Emmy na mabait lang si Lolo sa halip na malaman nilang siya ang tunay na bumubuhay sa atin. Hinawakan ni Karina ang kamay ni Emmy. Tay, may utang din ako sa iyong tawad. Kinuha ko ang kabutihan mo at trinato na parang mana, parang bagay na karapat-dapat sa akin sa halip na bagay na pinili mong ibigay. Binayaran mo ang bahay namin ng 15 na taon, dagdag ni Sergio. Binayaran mo ang kotse, insurance, matrikula, ospital, bakasyon, halos 55 milyon. Nanlaki ang mata ni Thomas. Si Lolo ang nagbayad ng baseball ko? Si Lolo ang nagbayad ng lahat, mahinang sabi ni Karina. Nagsalita si Emmy. Bakit hindi niyo sinabi sa amin? Namula si Karina. Dahil nahihiya kami. Hindi sa tulong ni Lolo, kundi sa kung paano kami umasta na parang hindi namin kailangan yon. Humilig ako paharap. Kung tutulungan ko kayong manatili sa bahay ngayon, magiging iba na ang lahat. Babayaran ko ang eskwela ni na Tomas at Emmy ng diretsyo. Sasagutin ko ang medical at iba pa, pero hindi ko babayaran ang mortgage, kotse o anumang luho. Mabubuhay kayo sa kung ano ang kinikita nyo. Tumango si Sergio. Naiintindihan namin. May isa pa. Gusto ko ng public acknowledgement. Sulat sa pahayagan, post sa social media, at harapang paghingi ng tawad sa mga kapitbahay. Kailan? Tanong ni Karina. Ngayong linggo bago magsabado. Tumigas ang panga ni Sergio pero tumango ulit siya. Ano pa? Buwanang hapunan dito kasama ang pamilya. Hindi para mag-report ng pera, kundi para mapanatili ang tamang relasyon. Para maalala na ang pamilya ay tungkol sa respeto, hindi entitlement. Tumayo ako at kinuha ang checkbook. Tatawagan ko ang bangko para sa emergency payment, pero ito na ang huling bayad sa mortgage na gagawin ko para sa inyo. Pagkatapos nito, bahala na kayo sa sarili niyong kita. Habang dinadayal ko ang bangko, narinig kong bumulong si Emmy sa nanay niya. Magiging okay na ba tayo? Malambot pero tiyak ang boses ni Karina. Oo, anak, magiging ayos na tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naniniwala akong tama siya. 3 buwan ang lumipas, sa ikatlong Sabado ng Hunyo, dumating sila para sa aming family meeting ng 2:00 ng hapon. Na-promote si Karina bilang shift supervisor sa grocery, kumikita ng mas malaki kaysa dati. Natuto si Sergio na ibalanse ang budget nila nang hindi umaasa sa milagro. Lolo! Tumakbo si Emmy, papasok naka-soccer uniform, may putik sa tuhod at medalya sa leeg. Tignan mo, nanalo ako!
Habang nagkukuwento si Emmy, ipinakita naman ni Thomas ang report card niya, matataas ang marka, at note mula sa teacher na pumupuri sa kanyang ugali. Naglagay ng folder si Karina sa mesa. Tay, eto yung budget review ngayong buwan. Covered namin ang mortgage, kuryente, grocery at kotse mula sa sweldo namin. Nakapagtabi pa kami ng kaunting emergency fund. Si Sergio, na noong nakaraang 3 buwan ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo, ay nakikipag-usap na ngayon ng may tunay na respeto. Marco, gusto ko sanang humingi ng payo tungkol sa promotion sa trabaho. Baka magbukas ang regional director position. Binuksan ko ang sarili kong folder. Bayad na ang soccer ni Thomas, piano ni Emmy, at dental checkups. Ngumiti si Karina, isang tunay na ngiti. Tay, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa pagpapanatiling matatag ng buhay nila habang inaalam namin kung paano maging totoong mga adulto. Speaking of being adults, dagdag ni Sergio, natapos na namin ang community service na iminungkahi ng barangay matapos ang public apology letters namin. Ang pagtulong sa food bank ay nakakapagmulat. Nakilala namin ang mga pamilyang talagang naghihirap, hindi lang namumuhay ng lagpas sa kakayahan tulad namin noon. Hinila ni Emmy ang manggasko. Lolo, pwede ba naming ipakita yung thank you cards na ginawa namin? Naglabas ang mga bata ng cards na may glitter. Ang kay Thomas, salamat sa pag-aalaga sa amin kahit nakalimutan ni na mommy at daddy na mag-please. Ang kay Emmy ay simple lang. I love you, Lolo. You're the best. Hindi ito pilit. Ito ay tunay na salita ng mga bata na sa wakas ay naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal at seguridad. May isa pa, tahimik na sabi ni Karina. Pinag-uusapan namin ni Sergio ang pagbili ng mas maliit na bahay, yung talagang kaya namin. Hindi agad-agad, pero baka sa loob ng 2 taon. Magandang plano yan, tango ni Sergio. Gusto naming patunayan na kaya naming tumayo sa sarili naming paa. Hindi dahil hindi namin na-appreciate ang tulong mo sa mga bata, kundi dahil kailangan naming respetuhin ang naibigay mo na sa amin. Habang papalubog ang araw, tinanong ni Thomas ang tanong na nagbuod sa lahat. Lolo, proud ka na ba sa amin ngayon? Tumingin ako sa paligid ng sala, sa anak kong natuto ng halaga ng trabaho, sa manugang kong nilunok ang pride para sa mga anak, at sa mga apo kong sa wakas ay naiintindihan ang pasasalamat. Oo, Thomas, proud na proud ako sa inyong lahat. Umalis sila habang lumulubog ang araw. Hawak ko ang kamay ni Emmy habang inihatid ko sila sa kotse, ang parehong Honda na pumalit sa BMW. Pero kahit paano, hindi ito mukhang downgrade kundi isang pagpili na ginawa ng may karunungan. Habang pinapanood ko silang mawala sa kalye, napagtanto kong magiging proud din si Martha. Hindi sa perang ginastos ko o sa kontrol na nakuha ko, kundi sa pamilyang naging kami nang mapalitan ng respeto ang entitlement at mapalitan ng pagmamahal ang pagsasamantala. Ang paghihiganti na hinangad ko ay hindi parusa. Ito ay pagbabago. At minsan, iyon ang pinakamatamis na katarungan sa lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.